magsalita tungkol sa humility. Yung kanina po kinanta natin na more of you and less of me, naalala ko yung pelikula ni Peter O'Toole. Isa siyang professor. Nag-research siya tungkol sa biochemistry. Namatay pala yung kanyang asawa at gusto niyang buhayin yung asawa niya. And that was tinatawag, but that is unethical. So, yung palang research niya, tinago niya sa kanyang research funders. Pero na-inlove siya kay, ang gist ng istorya, na-inlove siya kay Mariel Hemingway. Ang tanong sa kanya, parang kung lamang na-inlove ka, scientist ka. Sabi niya, napakasimple ng sagot. I think more of her and less of me. Kung bibilangin ko ang oras, sabi niya, na iniisip ko siya, mabibilang ko na mas maraming oras ang iniisip sa kanya kasera sa akin. Well, siguro nga po ang pagmamahal ay later on, more of the other and less of us. Which actually is gano'n talagang lumalabas na equation. Pero sabi niya, yeah, I am attracted to her. Sabi. Pero ang ating pong paksa ay humility. Palit pala. Alam, malaki na. Nilagyan ko lang ng divine. Ito po ay hango sa libro na Beautiful Outlook. Nilagyan ko lang ng divine. Pero yung chapter na is humility lang. Ang ating pong verse ay Philippians 2, verse 5 to 8. Ano po yun? 2, 5 to 8. Sabi dito, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used in His own advantage. Ipapakita po natin yun, no? Nung si Kristo, si Jesus ay naging tao, itong did not consider equality with God something to be used in His own advantage. Diyos ka na bakit kailangan mo pang magpakatao? No? Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, He humbled, the word is humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Kailangan pa ba niyang gawin yun? So, isa-isahin po natin yun. Ang purpose ko po ay, with this verse, ay ipakita sa buhay niya kung paano na-illustrate, paano na ipakita ang humility na ito. May sasagutin din po tayo isang question later on, at kakambyo natin yung sa narasi si Kuya Art. Kuya Art, laging sinasabi, all coffee nanta naman yan. Kakambyo natin doon. History na naman. Okay. Ano ba yung sinabing humble himself in the life? Daniel 7:13 to 14. Para po kayo nakinig din ng Old Covenant sermon, maraming verses to. Nung kami po ng mga bata noon, nagsusulat, paramihan kami ng verse kasi ang mga ministro, ang daming verse, nauubos yung pad. Daniel 7:13 to 14. So the decree was issued to put in the wise. Okay, 7:13 to 14. 7:13 to 14. In my vision at night, I looked, and there before me was one like the Son of Man, Jesus Christ. Coming with the clouds of heaven, He approached the Ancient of Days and was led into His presence. He was given authority, glory, and sovereign power. Glory, authority, and sovereign power. All nations and peoples of every language worship Him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and His kingdom is one that will never be destroyed. How can this
God, how can this overly powerful, glorious God with authority suddenly show himself to become like that child? Child, kailangan mag-mumble pa ng words. Kailangan pang turuan. Magpupupo pa sa salawat. Papakainin pa. Sa Daniel 7:13 to 14, Diyos na ito. Ako nga lumikha ng lahat. Then suddenly, biglang naging bata. Luke 2:15 to 21, dumaan muna siya sa pagiging bata. Kung tutusin, bakit? Dadaan pa. Kung pwede bang bigla na lang nag-appear ang Diyos at sabi, ako si Kristo. Ako si Jesus. Ako ang Kristo. Magpapakamatay ako para sa inyo. Hugasan ko ang kasalanan nyo. Adult na siya. 30 years old na. Bigla na lang nag-appear. Hindi. Dumaan muna siya sa pagkabata. Luke 2:15 to 21, when the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. So they hurried off and found Mary and Joseph and baby siya, who was lying in the manger, very helpless. So he is a powerful God. 39 to 40. And when Joseph and Mary have done everything required by the law of the Lord, they returned to Galilee in their hometown in Nazareth. And the child, lumaki na siya, grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was on him. Bakit kailangan ba niya dumaan doon? Pwede naman niya mag-appear, 30 years old na. Bigla na lang may dumating sa kanila at nag-declaim, ako si Kristo, ako maghuhugas ang kasalanan niyo. I will build the kingdom. Kaya na may maniniwala kaya. Yan ang punto may maniniwala kaya. Ay walang istorya. Ang mahalaga dito kasi yung istorya. Istorya na bata ko. Talagang naging tao siya kasi pinanganak siya pag bigla na lang dumating, tatanong mo saan ka ba galing? Sino ba tatay mo? Ito maliwanag na. Nakita namin talaga siya lumaki. So, talagang tao siya. Nabuhay talaga siyang kasama namin. Nagkakarpintero yan. Tatay niya si ganon. Yung kwento na yun ang mahalaga. Hanggang sa, importante po kasi ito, noong first century church, ang debate nila ay, talaga bang may Kristo? Talaga bang si Jesus? Ganyan. Ang kiniklaim ng mga apostles, oo, meron. Kasama namin siya. Natutulog kami kasama siya. Ano ba sabi niya? Sabi niya ganito. Sino ba nagsulat? Ngayon pa lang sinusulat. Papalaan na rin ang Matthew. Doon pa lang sinusulat yun O ano pang testimony niyo? The testimony niya, ng evidence niyo na talagang meron ang Kristo. Katabi ko nga siya natutulogin. Kumakain pa nga kami. Nakagalitan niya nga kami. Diba? Hanggang sa namatay siya. Ito. Yung kwento na yun ang mahalaga. Ngayon, nang mamamatay na sila, sinulat na nila yung mga meron tayong epistles, so on and so forth. Ito yung sasagutin natin mamaya. Does he really need to be a human to have this figure? The grace of God was on him. Kailangan ko ba niya maging tao para magkaroon siya ng wisdom? Ano ba yung wisdom? Nandun na yun sa kanya. Para kay Nino yun. Anyway. So, let's look at instances in Jesus Christ's life where humility is exemplified. So, Matthew 3:13 to 16. And find out where we could locate ourselves in it. Matthew 3:13 to 16. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him. Ayan. Dumadating siya. Baptism ni Jesus to. But John tried to deter him. Yung pinsan niya dumadating. Saying, pinsan, I need to be baptized. So, hindi sinabi yun. Sabi niya, I need to be baptized by you. Okay. Jesus replied, sabi niya, and do you come to me? Bakit pupunta ka pa sa akin? Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this, to fulfill all righteousness. Then John consented.
And as soon as Jesus was baptized, he went up of the water. All the moment heaven was opened and he saw the Spirit of God descending. Sabi nga, alam mo naman, hindi mo kailangan mabaptize. Diyos ka na eh. Kailangan pang mabaptize. Well, it seems what humility, how is humility exemplified? Well, humility is directed not to ourselves, but to others. This baptism is not for Jesus. This baptism is for us. In the same manner as when we had the changes, isang malaking problema ay kung saved ka na pala, ba't ka ibabaptize? Ay noon, kailangan mo mabaptize para ikaw ay pag dumating na sa tribulation, eh, safe ka na sa tribulation at safe ka na sa first 1,000 years at darating si Kristo. Kapag hindi ka na mabaptize at dumating siya, ay delikado ka. Yan ang naiintindihan natin noon. Pero when these changes came, sabi natin, ay nung una pa man, when you accepted Christ, Christ died for you, you are saved. Eh bakit na magpapapaptize? Ay saved ka na pala. Humility is directed not to ourselves, but to others. This baptism is not for us to be saved, but for others to have to be saved as well. Ano ibig ko sabihin to be saved as well? Baptism is a public declaration. Tinatanggap mo si Kristo. At si Kristo na ang inyong Diyos. Pag uwi mo ng bahay, ang tama nang nangyari sa'yo, Kristiyano na ako. Kristiyano ka na. Wala ka. Tingnan natin. Tignan natin kung magwawalis ako ngayon at tapon mo ba yung basura mo sa tabi ko. Tignan natin. Ay, paano mo nagbago? Ay, Kristiyano ka na pala. Ano ba yung pinasukan mo na yan? At yun ang ibig sabihin ng testimony. Yun ang ibig sabihin na this baptism that you've declared to the public now is on you. Sabi ko nga, ang pagsasalita dito at ang pag-upo at ang pakikinig, we have no right to self-incrimination. Ano yung sabihin? Ito lahat na sasabihin mo, hihingin sa'yo. Ang lahat na sasabihin mo, tetestingin ka. Pag sinabi mo Kristiyano ka, at sinabi mo ina-accept mo si Kristo, simula ngayon, lahat na sasabihin mo, tetestingin mo sa'yo. Lahat ng pinaniniwalaan mo, tetestingin ka namin. Hindi lang mo nakakakita sa atin, pati na rin yung tinanggap natin. Tignan nga natin. God will, sabi nga ni, ano ba yung palabas na yan? If you ask mercy, if you ask mercy from God, God will not give you mercy. Sabi ni Morgan Freeman. But God will give you opportunities to be merciful. God will give you instances. Hindi outright ibibigyan ka niya ng mercy. Hindi. Ibibigyan ka niya ng instances para makita mo kung ikaw nga ay may mercy ka. Ganon din yan. Itong baptism na ito ay hindi para sa atin. Tapos na yun. Kung hindi ito ay para sa iba, para kung ikaw ay, well, tinatanggap mo nga siya at nakikita ka nilang nagbago ang buhay mo, ay magbabago rin ang buhay nila at magtatanong na rin sila, sino ba yan? Ano ba yung pinasukan mo na yan? Bakit nagbago ka na yata? Yun ang sagot kung bakit kailangan mo magpabaptize. Oo, say ka na. Pero kailangan mo pa rin para ipakita sa kanila, ipakita sa mundo, at pakita mo rin sa Diyo. Ito, accountable ka na. At kailangan makita nila ang pagbabagay. This is a big responsibility. Okay. Let's move on to the next. Yeah. Matthew 8, verse 1 to 4. When Jesus came down from the mountainside, large crowds followed him. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said. Be clean, sabi ni Jesus. Immediately he was clean of his leprosy. Then Jesus said to him, see that you don't tell anyone, but go show yourself to the priest and offer the gift of Moses, Moses commanded as a testimony to them. Nung pinagaling niya, sabi nga nila, itong si Jesus, walang ritual para magpagaling. Iba-iba. Walang specific ritual. Eto, sinabi niya lang, gumaling na. Pero, humility means not to take credit for yourself in front of others,
even if you really did it. Dito, hindi kinuha ni Jesus ang credit. Kung ito pinagaling niya, kung hindi, sabi niya, sige, according to the law of Moses, kapag ikaw ay gumaling, kailangan kang magpunta sa temple at mag-alay doon. Gawin mo. Huwag mo nang ipagsabi na ako ang gumawa. Humility means not to take credit for yourself in front of others, even if you really did it. You don't grab the credit. Kapag binigay naman sa yung credit, tanggapin mo. Kaya huwag naman sabihin na, uy, ang galing ng kwan. Hindi ako magaling. False humility naman yun. Magpasalamat tayo kung tayo binibigyan ng credit. But to grab the credit for ourselves, mukhang hindi yata ganon. At ito pa, paano kung alam mong ginawa mo? Paano kung ginawa mo ng maganda, pero hindi ka na-recognize? Aalis ka ba? True sa family, paano kung yung bunso ang laging cute? Ito naman panay naglalampaso. Sabihin, ako, panay ang lampaso, panay ang hugas ko ng pinggan, pero hindi man ako naaalala na nanay ko, puro yung bunso na nagkakalat. Ang sabi, yung cute. Sama ba loob mo? Humility means not to take, hayaan mo na lang. Not to take credit kung ay, ako magaling, naglampaso kanina. Hayaan mo na ganay mo magsabi, kung hindi ka na, sabi ko nga, kapag hindi ka na-recognize, well, alam naman ng Diyos kung ano ginawa mo. Okay na yun. Pwede na yun. Paano kung nandun tayo sa, ito, usually nangyayari, credit grabbing talaga pag sa opisina, sa workplace. Dahil promotion siya nabibigyan ng puntos yan. Paano kung ginawa mo ng lahat? Ang ganda. Pero hindi ka naman binigyan ng recognition, hindi ka nabigyan ng certificate. Magre-resign na lang ako. Tingnan mo kung baka naman delikado pag nag-resign ka, wala kang makuha. Hayaan mo na lang muna. Bahala na ang Diyos ang magbigay sa iyo ng credit. Malalaman din nila yan. Malalaman din ng ibang tao kung ano ginawa mo. Paano kung sa church? Paano kung hindi ka nabigyan ng recognition? You did a lot of things. Tulad doon, no? Ngayon po, every festival, mayroong mga show. May choir. Ako sana ang conductor. At the last minute, tinanggal ako. Pinagpirapan ko ng lahat. Tapos hindi pa na ako magkukumpas. Talagang hindi rin maipinta yung mukha ko dahil parang rin masinipa. Diba? Sakit. Paano yan kung nangyari ngayon? Hindi ka nabigyan ng credit. Or meron kang gustong gawing programa sa church. Project. Then sabi, ay, huwag muna yan. Paano? Alis na sa church. Hindi pa tayo. Doon na lang natin gawin. Hindi. Tignan muna natin. Hintayin muna natin. Baka it will take time. The credit, the recognition may not be valuable anymore. Basta't ginawa, ng ayos, the credit may come from somebody else. But the point is, we rather don't get the credit for ourselves or we simply let God give us the credit. Alam naman ng Diyos yan Yun na lang yung pangahawakan mo. Siguro maaaring sumama ang loob mo. Pero to the point na magalit ka sa boss mo, o magalit tayo sa pastor, o magalit tayo kung kanino man, sa nanay at tatay, because hindi tayo binibigyan ng credit, mainis, ay hindi na yan. Luke 9, 51 to 56. As the time approached for him to be taken up to heaven, Jesus resolutely set out for Jerusalem. And he sent messengers on ahead, who went into the Samaritan village to get things ready for him. But the people there did not welcome him, because he was heading for Jerusalem. When the disciples, James and John, saw this, they asked, Lord, do you want us to pour fire down from heaven to destroy them?
Actually, pumunta sila sa isang bayan at hindi sila tinanggap. Ang sabi ni James at John, gusto mo bang God? Ikumat mo na, or sabihin mo lang, sunugin na natin itong bayan ito, hindi tayo tinatanggap. Ang sabi ni Jesus, but Jesus turned and rebuked them. Then he and his disciples went to another village. Pwede ba niyang sunugin? Pwede. Kung titignan po natin yung sa Old Testament, pero kung titignan nyo, pareho din eh. Sa Old Testament kay Abraham, sabi niya, sobra na ang kasalanan ng Sodom at Gomorrah. Abraham, 50. Kung ka lang ng 50, hindi mo susunugin. 50. Tumawad si Abraham, 45 na lang. 40, 30, 20, 10. O sige, 10. Ano pa kaya ng Diyos na 10 lang, o 5, o wala? O isang pamilya lang, yung isang kanaging asin, yung asawa ni Lot, ang mangyayari. Alam lahat ng Diyos yan. Kaya bakit kailangan pa magtawaran? Yun ay para sa atin, at yun ay para kay Abraham. Para maalaman natin. And at least mercy po ng Diyos. Ito, humility means the ability to withhold yourself even if you have the power, ability, or knowledge to do so. Means to withhold. Pwedeng sunugin ng Diyos yung Sodom kagaya. Pwede din, parang ganito eh. Si James at si John, nung pumunta doon, makikitulog muna po kami. Kasama po namin si Rabbi. Siya po yung kung nandoon kayo ay may nagsalita sa heaven. This is my son, in whom I am well. Siya po yun. Hindi, okay muna dito. Kala niyo ba kung sino to? Kala niyo ba kung sino ko na yun? Susunugin namin kayo. Pero hindi. Sabi lang ni Jesus, huwag yung rebuke eh. Rebuke. Sabi, hindi na sinabi ko lang dahil, but rebuke. Pinigilan sila na gawin mo. Usually, in a confrontation, at nag-heated ang argument, usually, everything else is directed to us. Siguro yun ang natural tendency, yun ang psyche ng tao. To the point na, iisa na lang ang dialogue na actually, kilala mo ba kung sino ko? In a verbal confrontation, kahit anong confrontation, laging nandoon, laging yun na lang ang dialogue. Alam mo ba kung sino ko? Alam mo ba kung sino itong pinakausap mo? Alam mo ba kung sino yung pinagalitan mo? Ay kung dito, maaaring sabihin ni Jesus, alam mo ba kung sino tinagihan mo? Ha? Gusto mong maging asin? Gusto mong masunog? Sige. Pero hindi. He withheld. Hindi ko gagawin yan. The ability to withhold, even if he is capable of doing it. Kaya kapag away na, we suddenly turn to ourselves. Siguro ang tao ayaw talagang ma-humiliate. At habang nagpapakaran niya, nakikita mo na puro ako na lang ng ako. Ako, bakit ganito ginawa mo sa akin? Ano ba tingin mo sa akin? Kilala mo ba kung sino kinakausap mo? Ganun na, puro ako na lang ako. They want to preserve themselves in front of others. Or to preserve themselves in front of the adversary. Pero, humility directs ourselves, not to us, but to the other. To the point that, and ang sinasabi natin, application. We cannot be ruthless with the truth. Yan din yung sabi ni, yan din yung message ni Pastor Tim. Kung bagang mayroong katotohanan, kaya mag-isiwalat lahat yan. Kung alam mo namang masisira ang relasyon mo sa kanya, or ang tingin niya sa'yo, or ang tingin ng iba sa kanya, can you be ruthless with the truth? Sabihin niya, yan ang katotohanan eh. Sige. Sabihin na, ganyan yan, talagang ganyan yan. Ayun na. Pwede bang maghinay-hinay muna tayo? At baka sa halip na makatulong, ay lalong mag-away-away tayo. Although yan nga ang katotohanan. The power to withhold. You have the power to do it, but huwag na lang. Na lang gawin muna. Hanap ka
Usually, magdasal na lang tayo at humili ng tamang pagkakataon na iyan ay malaman din. Whether sa atin or sa iba. Malalaman din naman yan. At madali nang matagal. Yung bang, naku, napalo sana kita. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Napagsalitaan sana kita niya, pero pinigil ko na lang ang sarili ko. Power to withhold. Although minsan mahirap gawin, masakit sa puso. Gusto ko nang magalit. Pero hindi ko ginawa. Huwag na lang. Pero doon ako nadadali kay Jerry kasi akala ko ba tahimik ka? Bakit ang lakas-lakas ang boses mo? Hindi mo na nabigil eh. Kung sumabog na eh. But humility also means the ability to withhold, just like Jesus. Okay, in Matthew 4, 1 to 10 pala. Ito. Segue lang po tayo dito. Matthew 4, 1 to 10. Ito po ay, dinagdag ko lang dito. Ito po ay confrontation ni Jesus at ni Satan. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil after fasting for 40 days. Tatanong po natin, kailangan mo ba niya mag-fast? Para mapapalapit sa Diyos? Diyos na nga yan. Nasa kanya ng Diyos. Bakit pa? Diba? At nung kinumpronta siya ni Satan, pwede naman niyang matay ka na. Sinasabi-sabi mo sa akin ganyan. Actually, we misappreciated a lot of things dito sa Matthew 4 verse 1 to 10. Yung last word, yung last statement ni Satan, sinabi niya na, I will give you all the kingdoms in the world and their splendor. Ang basa natin dito noon, nasa kamay ng Diablo. Ang lahat ng kingdom sa world, ibibigay sa kay Jesus. Teka muna. Ibig sabihin, from the time that Satan fell, si Lucifer fell, up to this time, God was not in control. Teka muna. Mali yata yun. Do you mean He was not in control all these times? At kailangan ba niyang pumunta magpakatao si Jesus para i-ransom tayo? Kasi nga, nakuha tayo ng Diablo. Teka muna, Jesus was not in control all along. But no, we misappreciated, I'll give you all the kingdoms. Bakit? Satan was a liar. He was a deceiver. But we took his word for it. Ay, ko, I told you, bigyan lang sa iyong kingdom. So, iba talaga yan. Iba sa akin niya. Ay, naniwala tayo sa kanya, hindi kay Jesus. Sabi niya, teka muna nga, away with you. Malis ka na. Away with you. Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord. Ba't mo sinasabi sa akin yan? Akin yan, akong gumawa niya. Ba't mo sa'yo? Pero hindi niya sinabi yun. He even withheld it. Na sinabi niya. Kaya lang, we misappreciated the verse. Sabi natin, kay devil yan. At binibigay niya lang kay Jesus. Teka muna, mali. And the triumph here was the beginning that, kay Jesus na ngayon. And also, mukhang may problema yata, may inconsistency yung ating pagkabasa dito. Anyway, let's go to the next. Anong instance naman ito? John, okay, dali lang to. Alam na po natin yan. John 13 verses 3 to 8. Ito po yung maghugas siya ng paa. Humility means serving others and not to be served. Si Mr. Pascua noon, if you remember him, sabi niya sa akin, alam mo, nagsimula na akong clerk. Pero dahil magaling ako magsulat, susulat ako ng auditorium, ganyan, nasama ako sa publication sa opisina. Sa kung sa dati, ngayon po yung Lasal College of Araneta, dito siya nagtatrabaho eh. Hanggang sa naging head yata siya ng human resource something. But he started from the bottom. Sabi niya, ito tatanda mo, sabi niya, if you want to be a good assistant, you have to lighten the load of your boss. Kung gusto mong maging magaling na empleyado, you always not
think of yourself. You think of your boss. Also, you think of the rest. The point is, the idea is to lighten the load of your boss. Magiging magaling na assistant ka. And pwede pa natin dagdag. Do not take the credit that you did. Give it to your boss. Hindi yung ako gumawa yan. Baka ikaw na lahat ng gumawa, hindi yung boss. Although ikaw lahat ng gumawa, pero give credit to your boss. That's good ethical work. Oh, humility means to serve your boss and to serve the others. In as much as humility also in the church means to serve each other. Ito po yung isang magandang virtue, isang magandang value na natutunan ko sa church. That we go to the festivals not to enjoy, but we go to the festival to serve. Kaya nga noon, naglilinis kami ng phototroom, sign, nag-ayos ng... At hindi na kailangan pang sabihan, nag-volunteer talaga. And that's really what it is. When you're a boss, pwede mong i-delegate lahat ng trabaho sa iyong, ito gawin mo, ito gawin mo, ito gawin mo. Pero mas pagaling ka palang boss kung iniintindi mo rin, para maging efficient ang aming mga trabahador, huwag mo silang masyadong bigyan ng trabaho. Yung konti-konti trabaho na ikunin mo na para hindi sila gaanong mahirapan. Maging efficient sila sa kanila. Oops! Ay, tawagin mo si ganon. Tawagin mo si ganyan. Tawagin mo si ganon. O, gawin mo to, gawin mo to. Hindi pa natatapos, meron na naman. Ay, naku. Mahirap. Hindi ka magiging magaling na boss. So, you serve also your co-workers. Mark 15, 33 to 37. Alam na po natin ito. He died on the cross. Humility means taking the sacrifice. Nagkasala ba ang Diyos kaya kailangan siyang mamatay? Nagkasala ba si Kristo para siyang mamatay? Hindi. But humility here means taking the sacrifice. This is the supreme sacrifice na sinasabi. Take the sacrifice for others. For application sa atin, even it means saying sorry or taking the blame, though you are blameless. Hindi ko po sinasabi kung man itong isang matinding sitwasyon na tulad na nangyari sa estudyante ko. Noong ako po ay natuturo nung una ako natuturo, binata pa ako. Merong tatlong lapit sa aking babae. May estudyante. Birthday daw nila. Inaya nila ako, sabi niya, "Sir, let's go out." Wala nang klase. O sige ka. Pero dadaan muna tayo sa magulang niyo, ha? Ako, para malaman kung saan tayo pupunta. O sige. Punta kami. Hindi ko alam, sa recto ako dinala. Ay doon, madami palang mga mga resto ba? Inumo pala yung nadatang ko. Ang ingay, ingay. Tapos sisigaw na kami. Regular na pala sila doon. Order sila ng beer, isang barrel. Tulo ng tulo. Mga babae ito, ano lang yun? Ako mas pangkitindi pang uminom sa akin ito. Kasi sa high school, hindi na ako uminom. Sige, inom. Pagkatapos ito, paano tayo uuwi? Ako, tatlong yantid ko. Babae na naman lumapit sa'yo. Sabi ko, paano kayo uuwi? Ay, di sir, kaya na namin ito. Ihatid ito, malapit lang kami. Sige. Ito ang matindi. Yung parang hulihan, nabutan kami ng alauna, ayaw umuwi. Sabi niya, "Sir, hindi pa ako pwede umuwi." Bakit? Doon na lang tayo sa circle. May circle, open pa nun eh. Hindi po tayo. Hindi sir, may sasabihin lang ako sa inyo. Sige, tumawa tayo. Sabi, alauna. Alas 12 hindi pa umuwi. Sir, kasi hindi ako pwede umuwi. Kasi meron kaming border sa bahay na laki. At meron siyang advances sa akin. Wala yung nanay ko ngayon dahil nagtatrabaho siya. Ano siya yung father mo? Hindi siya nakapilo.
Tapos sinabi niya sa akin, kasi ang father ko sa'yo nasa Pilipit eh. Bakit? Kasi nakapatay yung kapatid ko. Yung tatay ko yung umami. Kaya baka may makakita sa atin dito, tayo mamahuli dito. Nandun kami sa swing. Sige lang, magparaos na tayo dito. Nung mga alas 5 na, siguro wala na yung border nila, pwede ka na mamuni. Sige, pwede na po. Alam mo yun. Ay, hindi naman na naulit yun. Pero sabi ko nga, well, the love of the, sabi kasi ng tatay, pag ikaw ay although dapat mong pagdusahan ang kasalanan mo, oo. Kaya lang, kapag ikaw ay napunta sa bilibid, sa bilangguan, ano pa ang kinabukasan mo? Lalo kang masisira. Bata ka pa. Ako na lang. Sabi ng tatay. Well, the father took the sacrifice and took the blame for it. Inanin niya, siya ang magulo. Pero hanggang po dito, huwag na sanang umabot ng gano'n, napakapait naman ng... Ang atin lamang po ay yung pang-araw-araw na buhay. Pang-araw-araw. Kunyari, may natapon na tubig. Nagsisisigaw na yung sino nakatapon na tubig dito? Wala akong gusto magustos. Sino nakatapon siya magustos? Ay, wala gusto kumakas. Wala mga amin. Ay, parang kumupa ang gera sa tahanan. Ako ang nakatapon. At ako nang magkukustos. Although hindi ka man nakatapon. Parang, okay na. Ay di, payapa na. Siguro naman, makukonsensya yung talagang nakatapon, natakamin na rin. Pero yun ang gusto natin, yun yung punto dito. May maliliit na bagay na katulad nun. Salpukan yung nag-away, sigawan, ang nanay, ang tatay, ang asawa. Bakit ako magsusori? Hindi naman ako may kasalanan. Teka muna, one way or the other kasi, may nasabi ka rin na nakasakit sa kanya. Napasigaw ka, tumaas ang boses mo. O may nasabi kang gano'n. Hindi nga yun ang pinag-uusapan natin, hindi nga yun ang kasalanan, pero along the way, may nasabi mo ganyan, nasaktan siya. Mag-sorry ka pa din. Para lang humupa. Yan. Take the blame. Oo, ako na may kasalanan. Ay, huhupa yan. And then, paano naman yan? Sasabihin mo. Paano naman yan? Di, lumaki na lang ang ulo niyan. Puro na ako kasalanan, hindi yan natutok. Alam niyo po, hindi rin. Pagdasal niyo na lang. Balang araw, marirealize niya ako pala nagkamali at mas malaki impact sa kanya. Kung minsan, merong mga panahon na, katulad na sabi ko kanina, kailangan sabihin mo sa kanya to, hindi maganda kayong gali. Maghintay ka lang. Matagal-tagal nga lang, no? Pero, kapag ang Diyos ang nagpakita sa kanya na hindi pala magandang ugali niya, babalik din siya sa iyo eh. Alam mo, meron pala akong hindi magandang ugali. Nakita ko sa sarili mo. Sabihin niya sa iyo eh. And then, kasi sa nagsalpukan na kayo noon, ang isang tao na sinasabi mo, ikaw kasi ganyan ka, lalong nagsasara ang kanyang isip. Lalong hindi siya magiging receptive, lalong away na lang. Hintay tayo. Kung kailangan mag-sorry, kahit na hindi ikaw ang gumawa, liit lang yan, hindi naman nakakamatay yan. Hindi, sorry na. Keep the peace. Ayan. Hebrews 5:4-5-8. Ito naman po yun. Sabi dito, we have a high priest who became obedient. Humility means obedience. Diba yan? Ang tanong natin ay, does he really need to be a human to have these features? Ang mga babae sa buhay ko. Does he really need to be a human? You know, ito lang baka hindi naman ganito yung pagka-appreciate nyo. Kailangan maging tao ni Jesus para malaman niya how it is to suffer. Kasi yun nasabi sa Hebrews 4, He suffered just like us. Pero kailangan ko bang maging tao para malaman niya kung paano tayo umiiyak? Pareho hindi na eh. Dahil matagal na siyang umiiyak, nandun pa. Iyak na siya na iyak dahil sa nangyayari dito. Meron na siyang mercy, meron na siyang grace. Nandun pa.
Kaya nga siya nagkatawan-tawa, hindi para sa kanya, hindi para sa atin. Para ipakita siya na talaga siya umiiyak. And he wept. I thought, long time ago, na kailangan pa niyang maging tao para matutunan niya na tayo nga ay nagsasuffer. No, he doesn't have to do it. He knows how it is to suffer. Alam niya kung paano umiyak. Bakit? Part human, part God siya. Alam na niya yun. Alam na niya kung paano umiyak. Alam na niya kung paano masaktan. Noon pa. Kaya lang, nakita natin, kailangan kasi natin ng storya. And we have the story. Now, ito na yung pakambyo natin. We can relate this with our collective group. Why have all these things happened to us? Yan ang tanong natin. Okay na sana ang doktrina natin. Bakit kailangan pa magbago? You know, theology, kahit sa ano pong libro, tignan, kahit sa encyclopedia, theology is knowledge. And our changes that have happened are simply knowledge. But what is important? Important is the value. Ano ba natutunan natin on this one? Ano pag hinihingi sa atin ng Diyos? Sa Deuteronomy 33:9, ang sinasabi dito, He wants a people who are obedient. And we did. Ay, sobrang obedience natin eh. Even to the point that, even to the expense of losing our jobs, or the Sabbath, for what we believe. Even to the expense of even losing our loved ones. Sa atin, dito sa church, kahit itatabuakan ng iyong pamilya, sige, basta sa church. Have we exemplified obedience? Yes, we did. Yun ang hindi na ipakita ng Israel. Yun na ipakita ng mga WCG. Okay, fine. But there will also come a time that God will say, enough. Tama na. Tama na yun. You don't have to show it to me. Alam mo naman yun eh. But you have to show it to yourself. Now I know that you can't obey me. Pero, tama na yun. Pupunta tayo sa 2 Chronicles 9:14. Ang sabi dyan, if my people will pray and humble themselves. Humble. Ang hinihingi din niya sa atin ay humility. Humility as church. To accept that nagkamali kami. Siguro po, i-correct nyo na lang ako. Sa church history, since the Roman period, hanggang sa dumating tayo sa mga branch out na halos, I'm not saying wala, halos, wala, na church na nagbago dahil siya ay pinakitaan ng mali. Ang dami pong opposition. Dumating ang Catholic, dumating si Luther, inopose niya, bago ba yun? Si Luther nakita din ang dami niyang mali. Pumating si Calvin, bago ba si Luther? Yung kanyang mga disipulo. Si Calvin, meron din mga problema yung kanyang iniisip, doktrina. May pumuntang Arminian, bago ba siya? Yung Arminian na gano'n doon, ito yung pinaglaban nila, kinamatay pa ng iba nilang kasama, bago ba sila? Hindi rin eh. Ngayon, pag sinabing mali, pwede ba sabihin natin, oo, susunod kami. Di ba naman natulog nila? Mr. Armstrong? Okay, first, before you ask questions, we did. Pero where is humility when? Ito yung paborito kong pastor eh. Eh, hindi na siya nagsasalita ngayon eh. Iyon ko na. Teka muna. Hindi na yata tama yun. Nasaan ang humility doon? Gusto ko si Mr. Armstrong. Ayaw ko sa may sertifikat. Teka muna. Hindi yata tama yun. Later on, pinagdadasal po natin that God will give us grace and knowledge. How can God give you knowledge if the knowledge that He gave is already perfect? So God gave us an imperfect view of a lot of things, and they need to be changed. It is also Mr. Armstrong said, be meek, matuto kayong matuto. Be meek and be humble. Eh, nagbago eh. Hindi ko matanggap yan. Eh, kasi ganito yung tinuro sa akin. Hindi. Kung mababago ulit, malalagas ba ulit tayo? Eh, kasi baka may mabago na naman eh. Ano naman, may malalagas na naman. Sabi, ito yung sinaro, ito na naman. Imperfect yan. Meron pang mababago dyan. What, at the end of the day, what isn't it for us?
Have we exemplified humility? Ba? Natutunan ba natin ng pagpapakumbat? Aminin na, oo nga. Ito nga siguro ang mas tama na. God does not want, perhaps, pero nga sa atin, God may not want that you know everything. But God wants that we be humble. That we be obedient. Yun ang value na kailangan natutunan natin mula una hanggang ngayon. Kung hindi natin natutunan yun, dadaan na naman tayo sa, well, instances na bibigyan na naman tayo ng paano naman mapapractice siya. Okay. Well, wala si Pastor Ting. Ako po ay nag-overtime. Mabuti na lang wala siya. Sabihin niya, nag-overtime ka na naman. Maraming salamat po at ito ang message.